natin ang ating Panginoon for this wonderful morning. And before we continue our praises to God, let us offer this moment with a prayer. Panginoon naming Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa isang napakagandang umaga na hinayaan niyo kami, Panginoon, na makamtan namin ng buhay upang masimula namin ang bagong taong ito sa paglilingkod at pagsamba sa inyo. Muli niyo kaming samahan ng bawat isang naririto, maging sa kanilang mga tahanan. Loobin niyo po na ang bawat isa ay maging kalugod-lugod at karapat-dapat sa inyo. Damhin namin, Panginoon, ang kasiyahan sa pananambahan, sa pag-aawitan at pagsisilbi sa inyo. Gabayan niyo po kaming lahat, ang mga awit, manunugtog, ang makikinig, lalo tigit sa lahat ang inyong tagapagsalita. At alam namin, Panginoon, itong aming dakilang handog para sa inyo. Ito na lang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Bilang ang unang awitin, for this year, let us all be God-worthy. Maging kalugod-lugod tayo sa Panginoon habang awitin po natin, is He worthy?
so glad He changed me. Darkness held me down, but Jesus pulled me out. I'm no longer bound. I'm so glad He changed me out. And a new creation in Christ. The old has gone, that's a lie. I live by faith, not by sight. A new name written down in glory, and
victory. When all I see is the mountain, you see a mountain move. And as I walk through the shadows, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I fight, I'll fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for me, who can be against me?
yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve to praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve to praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our
Atin pong tunghayan ang pagbasa ng salitan. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pinaniniwalaan, sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. So, sa kapagkawata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sabay-sabay po. Ang lahat ng kasulatan ay kanasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng pagkatotohanan, sa pagsaway, sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabuting gawain. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat pong muli sa umagang ito, kung saan kaming lahat muli ay dinala ninyo dito sa inyong bahay-sambahan upang makapagpuri at makapag-aral ng inyong mayayamang salita. Salamat, Panginoon, sa unang bahagi ng aming gawain at nakapakinig kami ng aming paaralang lingguhan at gayon din po'y nabigyan kami ng pagkakataong makapag-alay ng masasayang awitan at nawa po ang mga awiting ito'y nagbigay kaluguran sa inyong banal na pangalan. Dakilang Diyos, dalangin po namin sa pagtungo po namin sa ikalawang bahagi ng aming gawain sa umagang ito. Pinapanalangin po namin na ang bawat isa po makikinig ay bigyan niyo po ng mga bukas na puso at isipan upang matanggap namin at maunawaan ng mga aral na ipahatid niyo po sa amin. Pinapanalangin din namin, Panginoon, ang lalaking ititindig niyo sa aming harapan. Nawa po ang bawat salitang mamutawi sa kanyang mga labi ay tangi sa inyo lamang nanggaling at bigyan niyo po siya ng inyong karunungan upang maibahatid ang mensahe para po sa lahat na makakapakinig sa umagang ito at gayon din po sa mga makakapakinig sa kanilang mga tahanan. Panginoon, dalangin po namin na paghariin niyo po ang kapayapaan at kayusan sa aming gawain hanggang sa makatapos po kami. Ito lang po muna ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang lahat po ng kalalakihan ay inaniyan na umakyat sa taas. Mga misis, ipagtulakan niyo na po ang inyong mga asawa na pumunta dito. Hindi po kami kakanta hanggat hindi kayo pupunta dito lahat. Sige po. Lahat po ng kalalakihan, kasama po dito. Yung pong hirap umakyat ay pwedeng dyan na lang po sa baba dahil overcrowded tayo dito. Si Brother Levy po, tinatawagan ng pansin. Sino pa? Kuya Ek, kasama po kayo. Brother Roddy po. Father Pogi, Kuya Pogi. Ano? Busog? Brother Romel, halika na. Abay, mukhang makakaon pa yata ako ng kalalakihan. Kuya Ek, sama na po kayo, Kuya Ek. Brother Pogi. Hinahapo. O, sige po. Ito na po yung aming nakayanan. Ang pong awitin ang pamagat po ay for this purpose. Walang iba kundi ang ginawa ng ating Panginoon para sa ating lahat. Meron pong isang salita dito na malibit na binabanggit, yung salitang hallelujah. May kwento ko lang po saglit, huwag po kayo magagalit. Yung pong hallelujah, di ko alam. High school lang po ako nung malaman ko, ang hallelujah pala ay praise the Lord. Tinanong ko po yung pastor, ano po ibig sabihin ng hallelujah? Matanda na siya. Sabi niya, ay yan ay ang pinakamataas na... Ang dami niya sinabi. Meron ba, anak niya, yung pastor na bata. Praise the Lord, John. Ay natamay mo yung matanda kasi hindi pala niya alam. Pareho kami. So, atin pong limi-limiin ang mensahe ng awiting ito for this purpose. Palakpakan po natin ng Panginoon sa buhay ng mga kalalakihan.
victory. For Christ has the victory. Over sin he has conquered, hallelujah, he's conquered. Over death, victorious, hallelujah, victorious. Over sickness, he's triumph, hallelujah, he's triumph. Jesus reigns over all. Over sin he has conquered, hallelujah, he's conquered. Over death, victorious, hallelujah, victorious. Over sickness, he's triumph, hallelujah, he's triumph. Jesus reigns over all. Jesus reigns over all. Jesus reigns over all. Jesus reigns over Amen. Purihin po, Panginoon. Tinatawagan po naman namin, hindi po yung kalalakihan, kundi po yung katandaan, kabataan ng aming pong pamilya. Tayo pong lahat ay tumayo at mag-alay ng isang awin. Dave. Hello, Mike.
Magandang umaga po mga kapatid. Palakpakan po natin si Lord sa araw po na ito. Praise God po sa ating mga natatanging mga bilang. Una po yung mga Gideons. Inaantay ko yung dulo eh. Alam ko doon sa practice may sumisigaw ng malakas doon eh. Yung Jesus reigns over all. At talagang, di ko alam kung lagpas 15 times nyo atang pinractice po yan. Ano? Praise God sapagkat ang ating mga kalalakihan ay dumadami at lumalalim sa Panginoon. The same time po, ang Home Bueno family na ating pong napakinggan. Kasama na si Pastor Dave. Parang may isasama pa daw. May bumubulong sa akin, may isasama daw pa yung iba eh. Anyways, Happy New Year po. Ito po ang ating pong unang Sunday po ng month of January. Unang Sunday po natin ng taon. Palakpakan po natin si Lord. Imagine, tayo po ay na-conquer po natin ang 2025. Binuhay tayo ng Diyos muli sa panibagong taon po na ito. Kaya ating pong simulan ito ng may kagalakan sa ating mga puso. And of course, mag-o-open din po tayo ng panibagong sermon series natin for the whole year. At ito po ay ating ipinanalangin, pinag-isipan, pinag-aralan. Base na rin po sa mga suwestyon ng ating pong mga kapatiran na ating po narinig ay, alam niyo po ba na anong magiging title po ng ating series po natin ngayong taon? Ang title po ay Tagalog, ang ating paninindigan. So, pag-uusapan po natin ang mga articles of faith po natin na meron po tayo sa bylaws. Sisikapin po natin yon na madiscuss. At ang kauna-unahan na pag-uusapan po natin ay patungkol po doon sa paniniwala natin tungkol sa Biblia. Habang nire-records natin, nire-remind natin what is that biblical teaching about our doctrines, yung pang paniniwala natin, ay tingnan din natin paano natin ito i-apply sa ating po mga personal life. Siyempre, ang hirap naman po na madalas daw kasi ang church, madalas daw ang mga teaching natin ay cognitive lang, sa utak lang. So, ang gusto po nating ma-reach, itong mga knowledge natin ay hindi lamang sa ating isipan, kundi applicable din sa ating pong mga buhay. So, since ang January po ay sineselebrate po since 2017, nailagay po sa ating saligang batas na ang January po ay Bible Month. And of course, ang ating number 1 po sa ating articles of faith ay yung pong tinatawag po natin that we believe in the authority of the Bible. Mula sa Restoration Movement, yung mga salitang where the Bible speak, we speak, and where the Bible is silent, we are silent. Ibig sabihin, ang church po natin, walang iba tayong pinaniniwalaan kung paano tayo tumatakbo, paano tayo nabubuhay, kundi ang salita po ng Panginoon. Amen? Kaya po, ang unang tanong ko, taas po ang kamay, may dalang Bible. Joke lang po yan. Pero, yun po ay may katotohanan. If the church believes, if our church believes, yung authority ng Bible, it gives emphasis of kahalagahan ng pagkakaroon po ng mga personal na Biblia. Whether ito po ay nasa cellphone, pero hanggat maaari po, we encourage na magkaroon po tayo ng sarili nating mga Biblia na binabasa. Ano po, magkaroon tayo ng i-time out naman natin ang ating mga mata sa cellphone, kundi magkaroon po tayo ng mga Bible. Ang mga Bible po may mga mura, pero I encourage you kung mag-invest po kayo sa mga magaganda mga Bible. At least 2 translations, isang Tagalog, isang mababaw kung kayo kabataan, at least isang yung malalim na salit, ESV and IB, tapos isang Pinoy version para mas maunawaan ang ating pong mga kabataan. And ang tema natin, yung pinaka-title is First Things First. God's Word as at the center. Nasa puso po natin, nasa buhay po natin, ang kauna-unahan sa lahat, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Tanda ko po nung kami nag-aaral pa sa college, Pastor Justin, Pastor Dave, meron kaming Theology 1 at isa sa mga topic namin doon, yung tinatawag na God's Gift. At ang God's gift daw, ang kauna-unahang ibinigay sa atin sa MPTP ay walang iba kundi ang the Bible. Naniniwala po ba kayo na ang mga Bible po natin ay regalo ng Diyos? Amen? Alam niyo po ba na napakapalad natin sapagkat tayo po ay nasa bansa na malaya nating
nahahawakan, nababasa kahit saan ng Biblia. May mga lugar po sa buong mundo na kung saan na hirap po silang basahin ng mga Bible. I do believe there's a video from Facebook, isang missionary na nagpunta sa China. Ang China daw po ay bawal talaga ang Bible. Tapos may mga nakakulong na mga tao, at ang ginagawa po nila ay sinusulat nila yung Bible sa papel. At bago makumpiska daw ito ng mga gwardya, pinipilit nilang i-memorize yung Bible. And napakaganda po nun kapag napanood ninyo na talagang minememorize nila yung Bible kasi anytime, any moment, pwedeng nakawin daw o kunin ng mga gwardya yung kanilang mga Bible na sinusulat. So, ang ginagawa nila, ang sabi nung mga Christian doon, pwede nilang kunin yung Bible, pero hindi nila makukuha kung ano na yung nakasulat sa aking mga puso. Ang Bible po ay simpleng papel lang. Wala itong power. Nung bata ako, naniniwala ako na ito may power. Kaya ano ako grade 6, hindi ko makalimutan, sa Christian school, binigyan kami ni Brother Ricky. Si Brother Ricky, yung Christian living teacher namin, binigyan kami lahat ng gagraduate ng Bible. Kalokohan po ng inyong lingkod, di ko naman alam, tumaya po ako sa loto. Kasi sa Channel 4, may napapanood akong pangarap kong jackpot ba yun? Napapanood niyo po yun, yung mga istorya ng mga tumatama sa loto. Nakita ko, merong isa doon, tumaya sa loto, tapos yung ticket ng loto isiningit sa Bible. Di siyempre, ginaya ko. Nung binigyan ako ni Brother Ricky ng Bible, tumaya ako sa loto, grade 6 ako. Walang paano pinataya noon. Pero yung ticket po ay isiningit ko sa Bible. At tignan po ninyo kung ano nangyari. Hindi po ako tumama. Tapos, sooner or later, meron tayong mga kaisipan na minsan, ang Bible daw ay parang sobrang powerful itself. Na kapag masakit ang ulo mo, ilalagay mo dito. Pag masakit ang tiyan mo, ipapatong. Wala ho itong kapangyarihan. Wala po itong kapangyarihan. Ang kapangyarihan po ng salita ng Diyos ay kapag inyong binasa at isinabuhay. Doon lang ho papasok ang kapangyarihan nito. So pwedeng may Bible ka, hawak mo ito araw-araw pero walang effect. Sapagkat ang effectivity ng Bible ay nasa ating pamumuhay. Ngayon, titingnan natin ang mga katuruan tungkol sa Bible. Ano ba ang sinasabi ng Diyos patungkol po dito? Our text for today comes from 2 Timothy chapter 3, verse 16. And we want to expose these verses coming from the Apostle Paul. Tinuturuan niya si Timothy. Sabi niya, bago ako mawala, bigyan mo ng pagpapahalaga ang salita ng Diyos. And during this time, habang sinasabi po ito ni Paul kay Timothy, wala pa po yung Bible na meron tayo. Ang ginagamit pa po nila yung Old Testament kasi sinusulat pa lang ni Paul yung mga bagay po na ito. It was later on na na-compile yung canon po ng Biblia po natin. Pero ito po ang sabi ni Apostol Pablo, all Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. Sa Tagalog, ang lahat ng nakasulat sa Scriptures ay galing sa hiningan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsasaway ng mali, pagtatama sa likong gawain, at pagbibigay ng guide para sa tamang pamumuhay. Ngayon, iisa-isahin natin ang mga bagay na ito na isa daw sa pinakamagandang regalo ng Diyos sa atin ay ang Bible. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ano ba ang maidudulot nito sa ating mga buhay? Ano ba ang magiging benepisyo sa akin? Kasi ang mga tao ay lagi daw naghahanap ng profitable or benefits. Pag ba pumunta ako dyan, ano ba makukuha ko? Ano ba ang matatanggap ko? Pag ba binasa ko ang Bible, what is it for me? Ano ang makukuha ko dito? Ngayon, tingnan po natin ang mga salita ng Diyos. Unang bagay po na gusto ko pong ituro ay ang Bible ay galing sa Diyos. Originally, lahat po ng salat nababasa natin dito sa Bible ay galing po sa Panginoon. Bagamat ito po ay dumaan sa maraming mga salin, ang hawak po natin ay salin na lang po ito, translation. This is not the original text that comes from the apostles. Actually, during the first century, marami po ang nawala sa Bible po natin. Sinunog because of persecution. Pero ang nagkaroon tayo later on, hundreds of years, thousands of copies. Tapos, madugo ang naging proseso para pag isa-isahin
lahat ng mga anomalies na nakita nila, tapos tiningnan nila kung saan nagkakaisa yung lahat ng scriptures na meron po tayo. And it's on, mahabang usapin ito, pero ang meron po tayo ay salin. Galing sa iba't ibang mga tao, ito po ay nagmula sa Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos ni Paul, ito daw ay galing sa hininga ng Diyos. Sabihin nyo nga po, hininga. Inhale, exhale, ha. Sabi, galing daw ito sa hininga ng Diyos. Nagbibigay buhay. May pagkakaiba po ang hininga ng Diyos at hininga ng tao. Ang hininga daw ng tao, minsan nakakamatay. Pero ang hininga daw ng Diyos ay nagbibigay buhay. Maaari nating isipin ito bilang quote ni Apostle Paul sa ginawa ng Diyos kay Eva at kay Adan. Nang binuo niya ang tao, ito ay kanyang hiningahan. Ibig sabihin, when God creates something at ito'y binigyan niya ng hininga, ito po ay nagbibigay buhay. Ngayon, kung ito'y apply natin sa sinabi ni Pablo na ang salita ng Diyos ay galing sa Diyos at ito'y binigyan niya ng hininga, ibig sabihin, ito'y may buhay. May kakayanang magbigay buhay sa bawat isa sa atin. Lahat ng ibinigay ng Diyos sa atin, may kakayanang i-bless tayo, i-inspire tayo, i-uplift tayo, lalo tigit ang salita ng Diyos. Amen po? Ngayon, kung ikay nalulungkot, kung ang pakiramdam mo ikay patay na, ang pakiramdam mo ikay pinanghinaan na, ang isang bagay na pwede mong gawin ay basahin ang salita ng Diyos sapagkat ito ay nagbibigay buhay sa atin. Bagamat marami mga questions, sasabihin ng mga hindi naniniwala sa Diyos, mga hindi naniniwala sa Bible, tao lang nagsulat niyan. Bakit nyo paniniwalaan yan? Tao ang nagsulat. Pero malinaw na binanggit din sa Bible na bagamat tao ang nagsulat, subalit ang lahat ng aral ay galing sa Diyos. Binanggit ito sa 2 Pedro chapter 1 verse 21, for no prophecy was ever produced by the will of man. Walang mga nakasulat sa Bible na binigay lang galing sa tao. But men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Mga kinasihan ng Diyos ang tawag, inspired. Ibig sabihin, ang ginagamit natin na term is inspired. Ibig sabihin, hindi sila para bang sinapian na kinontrol ng Diyos yung kanilang mga sinabi, pero binigyan sila ng wisdom ng God. Kaya isinulat ang Bible kung papaano ito nalalaman ng isang tao. Kaya nga meron tayong tinatawag na hermeneutics. Kumbaga pag-intindi mo doon sa sinasabi ng Bible. Sa panahon nito, sapagkat tao po ang sumulat. Kung ano ang kakayanan ng tao, limitasyon ng words ng tao, doon niya i-describe, pero sila po ay inspired by God. Kaya pag pinansin po ninyo, para bang ang Bible natin, kahit na ang agwat nila 1,000 taon, pero sila po ay interconnected with one another. Ibig sabihin, there is someone above them. Merong soberenya na nag-i-inspire sa lahat, na kahit na hindi na inabutan ni Pablo si Moses, kahit hindi na inabutan si David, pero bakit sila ay nag-uugma-ugma pa rin? Ibig sabihin, there is someone inspiring them, and that is the work of the Holy Spirit. Ibig sabihin, ang conclusion natin, galing ito sa Diyos. Ito ay salita ng Diyos. Kung ito ay salita ng Diyos, ang pakikinig sa salita ng Diyos ay pakikinig sa Kanya. Amen? Kapag nakikinig po kayo at nagbabasa ng Bible and you understand it, hindi lang po basta yung nakasulat sa Bible o ni Pablo, ni Timoteo, ni Pedro, ang iniintindi nyo. Ang iniintindi po natin, yung sinasabi ng Diyos. Ang Diyos po ang nagsasalita. Kung ang pakikinig sa Biblia ay pakikinig sa Diyos, ibig sabihin, kapag ang isang Kristiyano, next slide po, ang hindi naman pakikinig sa Bible ay nangangahulugan ding hindi pakikinig sa Diyos. Kasi naniniwala tayo na ang Bible ay galing sa Panginoon at salita ng Diyos. Every time na ito ay hindi natin pinakikinggan, isa lang ang sinasabi, ang dinedeclare natin, hindi rin tayo nakikinig sa Diyos. Hindi naman tayo kay pastor hindi nakikinig eh. Hindi naman doon sa speaker, hindi naman doon sa nagdi-devotion. Ang hindi natin pinakikinggan, si Lord. Kasi ang mga salitang ito ay galing sa Diyos.
At every time na hindi tayo sumusunod sa sinasabi ng Bible, ay kahulugan din ng hindi natin pagsunod sa Diyos. Tama po ba? Kasi itong salita ng Diyos na ito, itong Bible na binabasa natin, salita ng Diyos, galing sa Diyos. So whenever hindi natin pinakikinggan at hindi natin ito sinusunod, hindi natin pinakikinggan at sinusunod ang Diyos. Sabi natin noong December 31, kapag sinasalungat mo ang Bible, kapag binabangga mo ang teaching ng Bible, hindi naman tao o yung samahan ang binabangga mo. Ang binabangga mo si God. Kasi sa Diyos yan eh. So kapag nagtuturo ka ng mali tungkol sa sinasabi ng Diyos, ang binabangga mo salita ng Diyos. Ang binabangga mo ang Diyos mismo. Kaya maging maingat po tayo. Napaka-importante po ng salita ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi ng ating restoration, ang Bible, di mo dapat binabawasan, hindi mo rin dapat dinadagdagan. Kung ano ito ang dapat nating gawin. Kaya kami po sa amin sa Bible School, hanggat maaari, pinipilit po namin ang bawat estudyante magiging tagapangaral na ang kanilang pagtuturo o pagsesermon ay tinatawag po na expository. Ibig sabihin, hinahayaan natin na ang Biblia mismo ang magsalita. Na hindi namin po inaalaw o basta-basta pinapayagan ang mga estudyante namin na gagamit sila ng mga verses para ituro kung ano yung naiisip nila. Kundi dapat ang nangunguna sa bawat pangangaral, ng bawat tagapangaral po natin at ang bawat isa, kung ano lang yung sinasabi ng Bible. Kaya mapapansin nyo, ang mga preaching natin, lagi hindi lang isang verse. Ito, isang verse, pero didikdikin natin. Lagi passages, book. Kasi gusto natin, ang nagsasermon sa atin, yung Word of God. Hindi yung topic na gusto natin. Kaya pinaplano natin to, pinagpe-pray po natin ito, sapagkat nais natin na mismo ang Biblia, ang layunin natin dito po sa church, may pangaral ang buong Biblia sa bawat kapatiran. Hindi yung kapag ganitong ito lang ang pag-uusapan natin, kapag ganito, halos parang paulit-ulit. May mga parte pa po ng Bible na naniniwala ako na hindi pa natin nadadaanan, na hindi pa po natin napag-uusapan. At ang goal natin, may pangaral sa bawat isa ang salita ng Diyos. Ito ay galing sa Diyos. Pangalawa, actually, dalawa lang po ito. Ang Bible ay may gamit. Meron siyang pwedeng paggamitan. At according to Paul, itong sinasabi niya, ang Bible daw ay magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway ng mali, pagtatama sa likong gawain, at pagbibigay ng guide para sa tamang pamumuhay. Isa-isahin po natin ang mga bagay na ito. Sabi, ang pagbabasa ng Bible ay may epekto sa buhay po natin. But one of the common effects daw, according sa survey, ang Bible daw ay mabisang pampatulog. Hindi ako makakatulog pero nung nagbasa ako ng Bible, bigla ako nakatulog. Hindi ako makatulog, pero pag nagsisermon si pastor dyan, para akong hinihili. So, according to the survey, one of the good effects of the Bible is good sleep. Di ba? Na-stress ka, nag-worry ka, hindi ka makakatulog. Ay, narinig mo mag-sermon si pastor dyan. Nakatulog ako sa wakas. Biro lang po yun, pero may epekto po ang Bible sa buhay po natin. Una, nagagamit daw ang salita ng Diyos sa pagtuturo nung kung ano ang totoo. What is real? What is the absolute truth? Lahat po ng bagay na totoo sa Bible lang masusulat at mababasa. Kung papaano nilikha ang sanlibutan, maraming mga teorya. Kung paano nalikha ang sanlibutan. Maraming mga teorya patungkol sa mga bagay-bagay. Pero ano ba ang totoo? We believe on the Word of God. At definitely, kung ano ang sinasabi ng Bible, ito ang standard natin sa kung ano ang tama at kung ano ang mali. Ang Bible po hindi po patungkol sa opinyon. Ang Bible po ay patungkol sa katotohanan. Kung ano ang tama sa Bible, yun po ang dapat definition ng isang Kristiyano sa kung anong tama. At kapag sinabi ng Bible na ito'y mali, yun din po ang ating paniniwala sa kung anong bagay na mali. Pag sinabi ng Bible na bawal ito, dapat bawal ito sa atin. Sapagkat ito ang katotohanan tungkol sa buhay. It talks about the reality of our life. Kung sino ka at kung ano ang plano ng Diyos sa buhay mo.
Minsan naghahanap tayo ng purpose natin sa buhay. Para saan ba ako nilikha? Hindi ko makita ang purpose ko. Sinearch ko ng lahat. Baka nakalimutan mo lang i-search ang Bible sapagkat your true identity and purpose in life can only be found in the Bible. Amen? Sa mga naghahanap ng purpose sa buhay, hindi niya makita. Nagpunta ka na sa iba't ibang bansa, nagpunta ka na sa iba't ibang lugar. Lahat ng libro na basa mo na, baka kailangan mo lang maglaan ng mas maraming panahon ang basahin ng Bible para makilala mo kung sino ka ba talaga. At makikita mo yan kung sino ang lumikha sa iyo. Ito ang pundasyon kung sino ang totoong tayo. Kung tatanungin ko po kayo, sino kayo? How you will define yourself? Mari, tinanong ko ito sa akin sarili, sino ba si Brother John? Sino ba si John? Minsan sasabihin, ang sabi ng ibang tao, ganito daw ako eh. Ang sabi ng ilan, ganyan. Minsan mga negatibo. Ito ang pinaramdam sa akin na ako'y lumaki. Minsan, di ba, meron tayong ganon. Yung identity mo, yung paniniwala mo tungkol sa iyo, nakabase because of your childhood experience. Ganito ako pinalaki ng magulang ko eh. Ito yung pinarana sa akin sa eskwelahan. Ito yung tawag sa akin ng mga tao. So minsan nasisira yung identity mo bilang ikaw kasi sa mga naririnig natin, na mga traumatic experience na naranasan natin. Kaya ang tingin mo sa sarili mo, mahina naman ako eh. Bakit? Sabi ng mga tao, mahina ako. So yung identity mo sa sarili mo, minsan natatabunan nung mga sinasabi ng mga tao sa'yo at maging kung ano yung sitwasyon na kinakaharap mo. Nagkamali ka. At ang mga tao lagi pinapaulit sa iyo kung ano yung pagkakamali mo. Kaya ang tingin mo ngayon sa sarili mo kung ano yung pagkakamali mo. Hindi mataas ang pagtingin sa iyo ng mga tao. Kaya ang tingin mo sa sarili mo, ganito ka. Marami mga tao po ang tinitingnan ng kanilang identity because of what they have experienced, kung ano ang trato sa kanila ng mga tao, kung ano ang kanalakhan nila. Pero ito po ang nais ko pong sabihin sa inyo. Ang totoong kayo, hindi po kung anong sinabi ng tao sa inyo. Hindi rin po kung ano ang pinadama ng mga tao sa inyo. Hindi din po kung ano ang nangyayari sa buhay nyo ngayon. Kung sino kayo, nakasulat dito sa Bible. Mahal ka ng Diyos. Importante ka sa Kanya. Nilikha ka Niya uniquely and special. Sa sobrang pagmamahal sa iyo ng Panginoon, binigay niya ang Kanyang bugtong na anak. Tinubos ka niya sa pamamagitan ng kanyang buhay. Ganon kakahalaga. At saan natin maririnig yon? Dito lang sa Bible. Ito ang totoo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka. Hindi na importante dito kung anong sitwasyon mo. Ang importante dito, paano ka tiningnan ng Diyos. Namatay si Kristo para sa iyo. Regardless of your situation right now, God loves you. Amen? Ito ang totoo. Kaya, deny all the lies. Huwag mo nang pakinggan yung mga kasinungalingan na sinasabi sa isipan mo, yung mga pag-iisip mo. Remove all of them. The moment na sinisira ka ng kalaban at inaalis niya yung totoo mong identity, you go back to the Word of God. Immediately. Kapag bumababa na naman ang tingin mo sa sarili mo, kapag naapektuhan ka na naman ng iyong nakaraan, kapag nasasaktan ka na naman, you go back to the Word of God so that you may understand once again the truth about yourself. Hindi lang ito pang-memorize ng memory verse. Ito'y pagpapagaan din ng sarili so that you may know ang totoong halaga mo na minsan hindi ipinapakita ng mga taong nakapaligid sa iyo. Dito mo makikita. So, you go back to the Bible. You read it. Makikita mo, ito ang sinasabi ng Bible. Pagtuturo ng katotohanan, kapag sinabi ng Bible na ito ay mali, ito ay mali. Amen? Huwag na ho na tayo i-justify. Pag sinabi ng Bible na mali, mali eh. Kasi naman, kaya ko lang naman nagawa. Hindi po. Ang mali po sa Bible ay mali. At kapag sinabi ng Bible na ito ay tama, panindigan po natin na ito ang tama at ito ang ating susundin. Yan po ang ating pananampalataya. Where the Bible speak, we follow. Where the Bible is silent, we keep silent, and we study the Word of God. Kaya nga, salita ng Diyos dapat ang basihan natin ng katotohanan. Though our feelings
are valid, pero hindi dapat laging pinakikinggan. Tama po ang mga nararamdaman natin, katulad ni Pastor Justin, yung kanyang Bible study, ang emosyon na galit. Tama po yan, na nagagalit tayo. I-express natin, but we must be careful paano natin ine-express itong mga galit po natin. Pag-aralan, you do not follow that. Very deceitful ang heart. Hindi po kung anong uso. Itong napapanahon, Pastor John. Ang tanong, yung bang nauuso ay inline pa rin ba sa sinasabi ng salita ng Diyos? Yung sinasabi po ng mga kapitbahay namin, ng mga kaklase ko, ito daw dapat ang ginagawa namin kapag no. What is really important is what the Word of God is saying about those issues. About finances, about parenting, about marriage, about loneliness, about grief, about everything about life. Ang totoong sinasabi po ng Bible, ang dapat po nating panghawakan. Amen po? Number 2, pagsaway sa kamalian. Ang Bible po, hindi lang niya pinapakita kung anong tama. Pero ginagamit din po ito para i-correct tayo sa lahat ng mga hindi magagandang bagay na ating pong ginagawa. Kapag hindi na tayo naging aligned sa truth, it's also the Word of God that corrects us. Tinutuwid po tayo. Ang isang description sa Bible ay espada daw. Ibig sabihin, matulis. Kapag tinamaan ka ng espada, masakit. So may mga pagkakataon daw na ang salita ng Diyos ay masakit sapagkat ito'y pagtutuwid ng mga mali natin sa buhay. Kaya nga, every time we hear the Word of God, hindi ito laging inspiring. Nakaka-bless. Kasi yung message, para bang inaplip ako. There are times na kapag pinakinggan mo ang salita ng Diyos, para kang sinusuntok nito. Para kang kinukurot nito. Para kang binubuhusan ng malamig na tubig. Hindi laging komportable ang mensahe ng Diyos. Sapagkat hindi lang lagi for comfort and convenient ang salita ng Diyos, ito po ay ginagamit din sa pagsasaway sa mga mali nating pamumuhay. May mga pagkakataon po ba na nakapakinig kayo ng salita ng Diyos, tapos na-hurt po kayo? Parang natatamaan ako. It is one way of God telling us, you have to correct your life. Minsan nagbabasa tayo ng Bible, kontra ito doon sa ginagawa ko. Ang layunin ng Bible, ituwid tayo sa ating mga pagkakamali. Ine-expose ng Bible ang mali nating ginagawa. Kaya tayo pumupunta dito, not only to be blessed, but to be corrected. Baka may mga mali tayong nagawa these recent days. Whenever we hear the Word of God, sinusuri natin ang ating mga sarili. Ang tanong, pag ba tayo nakikinig ng mensahe, meron po ba tayong pagsusuring ginagawa sa buhay natin? Sabi nga namin mga pastor, dapat ang sermon natin, dinadala natin hanggang auxiliary group. Para sa gayon, may konting pagsusuri pa rin na tuloy-tuloy. Para pag uwi nila sa bahay, pag-usapan nila, ito yung message natin. Ano bang kailangan nating baguhin dito sa bahay para masunod natin yung kalooban ng Diyos? So, ine-expose ng Bible ang mga mali nating gawa. Kaya may mga pagkakataon tayo po ay nasasaktan kapag napapakinggan natin ang salita ng Diyos. Dahil ang kasalanan ay hindi nakakabuti sa atin. Kaya ito ina-expose ng Bible so that we may know what you are doing right now is wrong at yung ginagawa mo, hindi nakakabuti sa'yo. Alam niyo po, ang kasalanan, dinideceive tayo na parang okay lang. Pero hindi mo nakikita, unti-unti ka na palang sinisira nito. Sinisira ang buhay mo, sinisira ang pamilya mo, sinisira ang ministry mo. Ayon ang Diyos ng yon. Ganon. Kaya sometimes, the Word of God, hindi siya panghihili, kundi minsan sa espada na tumutusok sa ating mga puso. Ikinokorek tayo sa ating pong mga pamumuhay. Sa totoo po, masakit ma-expose sa kamalian. Tama po? Yung nakita mo na mali ka. Ngunit, isang hakbang ito upang makalaya at magkaroon ng buhay kay Jesus. Kaya wag po kayong matatakot sa mga correction. Ano po? But we do it. Kailangan lang, siyempre, when we correct someone, correct po natin sa tamang pamamaraan. Ano po? Kasi yun ang magpapalaya sa atin upang magkaroon tayo ng buhay kay Jesus. Rebuking is not meant to condemn. Pag po kayo may nag-correct sa inyo na isang kapatid, huwag niyo sasabihin, si brother naman, si sister, kung makakorek, alam mo, walang ginagawang mali.
ang pagkokorek po ay hindi panghusga. I will repeat. When the Word of God rebuke us, hindi po ito judgment. It is not condemnation, but conviction. Para bumalik tayo sa katotohanan. Ang pagtutuwid ay isang pagpapakita ng pagmamahal. Ang isang magulang kaya pinapagalitan, dinidisiplina ang mga anak dahil ayaw niyang mapariwara ito. Gayon din ang isang kapatid, kapag to'y kinorek ng salita ng Diyos, hindi ito para siya'y husgahan, kundi para ibalik siya sa katotohanan. Ngayon, tayo din namang mga kapatid na nakakakita ng mga pagkakamali ng ating mga kapwa na gusto natin ito, maging tama din ang ating pumpuso. Baka mamaya, ang intensyon na natin ay saktan siya at hindi siya ibalik. Magkaiba po yun. Yung gusto mong i-restore ang isang kapatid dahil ayaw mo siyang mapahamak at ibang bagay din po, yung gusto mo lang siyang ipahiya. Magkaiba po yun. So suriin natin ang ating mga sarili. Ang Bible po ay ginagamit to correct us, not to condemn, but to convict us to go back to the truth. At kapag tayo tinuwid na, nagkaroon na ng rebuking, kailangan din iayos ito. Ginagamit daw ang Bible sa pagtutuwid ng buhay. Ang Bible ang magtuturo sa atin paano natin aayusin ang mali sa ating buhay. Dito natin makikita kung gaano ka-gracious si Lord. Isipin ninyo, si Lord, pwede naman niya tayong parusahan kaagad eh. May mali kang ginawa, punishment. Pero hindi po ganun ang Diyos. Ang sabi ng Bible, ang Diyos ay mahabagin, mapagpatawad. So whenever na nakakagawa tayo ng pagkakamali, paano po yan? Makakabalik pa ba ako? Yes. Lahat ng taong nagkakamali ay pwedeng makabalik sa Diyos. Uulitin ko po. The moment na ikaw ay magkamali, it is not the end. You can always go back to God. Amen po? At patunay itong pangatlo, itinuturuan tayo ng Diyos para ayusin yung mga mali sa buhay natin. So that you can start once again. Nagkamali ka, panatawad ka ng Diyos, ang Bible din ang magtuturo sa atin to start once again. Kaya nga ang sabi dito, the goal of correction is not shame, but healing. Ang Bible, kinokorek tayo, at tinuturuan din tayong mabuo muli. Sa mga kapatid natin na nagkamali, sa mga kapatid nating bumagsak sa buhay, tandaan po ninyo na andito ang salita ng Diyos. Hindi para ipahiya ka, kundi buuin ka muli. Mabuo ka bilang isang tao, mabuo ka sa pagkatawag ng Diyos sa iyo. Mabuo ka upang maging asin at ilaw muli ng sanlibutan. Ito ang dahilan ng pagbaba ni Kristo para buuin po tayo. Sabihin mo sa katabi mo, bubuuin ka ni Lord. Yan ang purpose ng Bible. Tinuturuan tayo para maging mabuting asawa, maging mabuting anak, maging mabuting magulang, maging mabuting empleyado, maging mabuting boss, mabuting kapitbahay, at higit sa lahat, maging mabuting tagasunod ni Jesus. At isa pang term na ginagamit dito ay iayos ang baluktot na buhay. Pag binasa natin yung ibig sabihin ng pagtutuwid ibig sabihin, kapag may itinutuwid, may bumabaluktot. Minsan tayong tuwid, pero bumaluktot tayo. Ang sabi dito, nagkaroon tayo ng maling pag-iisip, maling attitude, maling paniniwala tungkol sa Diyos at maging sa ating mga sarili. It is the Word of God ang magtutuwid sa atin. Para malaman mo kung ano ang totoo, para ikaw ay sumunod sa Kanya, at magkaroon ka ng kalayaan sa Panginoong Jesucristo. Kaya huwag niyo pong papayagan na itong 2026, baluktot pa rin ang ating paniniwala. Baluktot pa rin ang ating prinsipyo. Di ba may mga ganun? Tanda-tanda na, baluktot pa rin ang prinsipyo. Ang salita ng Diyos ang magtutuwid ng lahat ng baluktot sa ating pong buhay. Amen? Palakpakan natin si Lord. It has the power. Hindi to kaya ng ibang tao, but only God and His Word has the power to correct us.
Pang-apat at pinakahuli, pagsasanay sa katuwiran. Ano bang ibig sabihin ng pagsasanay? The word is training. It is daily formation, not occasional inspiration. Ang Bible po, hindi ho para lang every Sunday mabless po kayo. Ang Bible po ginagamit para araw-araw kang ituwid ng Diyos. Araw-araw kang buuin ng Diyos. Tandaan po niyo that righteousness is not developed in one powerful moment. Narinig mong nagsermon yung magaling na pastor, ay, parang binago ang buhay ko. Hindi ho nangyayari ng ganun yon. Nasa isang sermon, mabait ka na kagad. Pagkaahon mo sa tubig, mabait ka na kagad. Righteousness is not developed in one moment, but through regular exposure to God's Word. Walang pinagkaiba yan kapag kayo po ay, halimbawa, nag-gym, nagpapapayat. Hindi porket nag-jogging kayo ng isang araw, kinabukasan ay payat na po agad kayo. Halimbawa, mataas ang sugar mo, mataas ang cholesterol mo, nag-diet ka ng isang araw, kinabukasan mababa na kagad yun. No! It is a daily exposure to proper diet. Bababa po ang mga matataas sa inyo. Daily exposure sa exercise, tsaka lang po gaganda. At the same thing, righteousness is developed through regular exposure to the Word of God. Paano tayo babait kung isang beses lang natin ine-expose ang sarili natin sa salita ng Diyos, inaantok pa tayo? Tapos sasabihin mo, ang tagal ko nang gustong alisin talaga tong bisyo na to eh. Tagal ko nang gustong alisin tong pagiging mainiting ko ng ulo, itong iksi ng pasensya ko eh. Eh hindi natin ine-expose yung sarili natin sa salita ng Diyos. We need exposure to the Word of God. Not occasional inspiration, daily formation. Pag di nyo na kayang magbasa, eh may morning devotion tayo tuwing umaga. May Wednesday, may Friday. Pag hindi na excuse yung nagtatrabaho tayo sa malayo. Pwede mong pakinggan ang salita ng Diyos. Kung hindi mo na kaya magbasa, pero kung kaya mo pang magbasa, basahin mo ang salita ng Diyos. Pero nais ko pong i-remind din ang bawat isa na ito, ang Bible ay pagtuturo din po kung paano mag-improve. How to be a better person. Gusto ni Lord lagi tayo po ay nag-i-improve. Amen? Gusto ni Lord ma-promote ka sa trabaho. Gusto ni Lord mag-achieve ka sa mga kabataan makapagtapos. Improvement of life ang gusto ng Bible. Pero, tandaan po ninyo, hindi lang binabasa ang Bible. Sinasabuhay din ito. Kahit araw-araw mo basahin ito, kahit 1,000 verse ang alam mo, kung hindi mo ito ginagawa, the moment na mapikon ka sa kasabay mo nagdadrive, the moment na mapikon ka sa katrabaho mo, the moment na tinetest ka sa bahay nyo, walang kwenta po lahat ng memory verse na alam mo. Kung at the end of the day, you will decide to go and sin. Anong sabi po natin noong December 31? Everything is a choice. Pinili mo mag-memorize ng Bible, good. Pero pagpili pa rin kung ito i-apply mo o stock knowledge lang. Kaya tandaan po ninyo, ang Bible, hindi po yan cognitive lang. Hindi lang yan psychological. Meron po itong real life application. Kaya nga sana isabuhay po natin ang salita ng Diyos. Ang Bible ang nagtuturo sa atin na manatili sa Diyos kahit anuman ang nangyayari sa ating pong buhay. Habang buhay na katapatan, training for righteousness, tinetrain tayo ng Word of God so that kahit anong dumating sa iyong mga problema, pagsubok, hindi ka bibitaw sa Panginoon. Makukuha mo yon when you are exposed to the Word of God. Kaya nga, ang pagsasanay ay nagbibigay sa atin ng kakayanang mamuhay, hindi ayon sa bugso ng damdamin o impluwensya ng kultura, kundi ayon sa pamantayan ng katuwiran ng Diyos. Ang Bible ginagamit para hindi ka madala ng emosyon, hindi ka madala ng mga tao sa paligid mo, magkaroon ka ng paninindigan kung ano ang pamantayan ng Diyos sa buhay mo. Para kung saan ka man pumunta, wala man church doon, wala man mga kapatirang magre-remind sa'yo, nag-iisa kang Kristiyano,
Hindi ka basta-basta madadala. Hindi ka basta-basta madadala. Hindi ka basta-basta i-impluwensyahan. Ikaw ang mag-i-impluwensya. Pumunta ka sa lugar na walang church, ikaw ang magiging church doon. Nagpunta ka sa isang lugar na walang paniniwala sa Diyos, ikaw ang magiging simula ng paniniwala sa Diyos yun. Hindi bugso ng damdamin, impluwensya ng kultura, kundi paninindigan sa kung anong tama, kung ano ang pamantayan ng Diyos at ng kanyang mga salita. So that the man of God, sabihin nyo, ako yun. So that the man of God may be complete, equipped for every good work. Complete and equipped for every good work. Andito po ang sagot. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Manalangin po tayo. Lord, salamat po sa paalaala mo po sa amin the importance and the good benefits of having the Bible. Salamat po sapagkat ito ay isang magandang regalo na ibinigay mo po sa amin. Humihingi din kami ng tawad, O Diyos, kung minsan ito ay aming nalilimutan. Basahin at i-apply. Tulungan niyo po kami na ma-expose ang aming po mga buhay sa Word of God. Maging priority ito ng aming mga ginagawa. At sa panahon na kami po ay pinanghihinaan, nawawalan ng belief sa aming mga sarili, nawawalan ng direksyon, ng purpose, ng kagalakan sa aming buhay, turuan niyo po kaming bumalik sa Bible so that we may understand na hindi kami pwedeng husgahan ng tao, hindi kami pwedeng husgahan ng pangyayari, at ang aming pong identity ay makikita namin kung paano mo kami tiningnan. Huwag niyo po hayaang sirain kami ng pagtingin ng tao, karanasan sa buhay, kundi mabuo kami tungkol sa salita ng Diyos. Sa panahon kami i-correct ng Bible, sana'y maging mag-humble kami to accept every correction. And Lord, help us to be trained, to be faithful to you until the end of our life. Gamitin namin ang Bible, ang pagsasanay namin sa Biblia, upang kung sa gayon dumating kami sa oras ng tukso, hindi kami basta-basta natutukso. Upang kung dumating kami sa panahon na iniimpluwensyahan kami ng mga kaibigan namin, ng mga katrabaho namin na hindi magaganda, kami po ang maging impluwensya sa kanila na kung anong tama. Na maging ilaw kami, na maging asin kami, na maging church kami sa mga lugar na wala pang pagkakilala sa iyo. Ito po ang aming pong panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at sa pagkakataon pong ito, aawit po tayo ng isang awit ng panawagan. Baka meron po dito ang natouch ng Word of God na kailangan mo ng pagbabago, katuwiran, correction in your life, and you don't know how to start, you can always start with Jesus. Pwede mong simulan ng taon na ito, lalo na kung hindi mo pa tinatanggap si Lord sa buhay mo. Hindi ka pa nababautismuan, hindi mo pa nasusurrender ang buhay mo sa Kanya. Habang inaawit po ito, maaari kang lumapit sa unahan and surrender your life to Jesus. Gamitin din po natin ito para isurrender ang buhay natin kay Lord. Nasumpungan mo ang iyong sarili.
tungkol sa banal na hapunan. Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin, ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Isinugo ko ng buhay na Ama at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman ang sino mang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumuwa mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang, namatay sila kahit na kumain niyon. Ang kumakain ng tinapay nito ay mabubuhay magpakailanman. Tayo manalangin. Dakila namin Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat pong muli at kami muling nakapag-aral at nakapakinig ng iyong mayayamang salita. Salamat Panginoon for reminding us na kami ay patuloy na mag-aral at magbasa ng inyong banal na salita na magkagayang Panginoon ay patuloy rin kami magkaroon ng matapat na pananampalataya at matibay na pamumuhay Kristiyano. Panginoon, sa pagsapit po namin sa bahaging ito ng paggunita namin sa kamamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa katubusan naming pagkakasala. Panginoon, dalangin po namin na ang bawat isa magsisitanggap ng banal na katawan at dugo ay tulungan ninyo at samahan sa pagsisiyasat sa aming mga sarili upang magkagayang Panginoon ay maging karapat-dapat at kalugod-lugod po kami sa inyong hapag. Panginoon, dalangin po namin na kung kami natagpuan yung nagkulang at nagkaroon ng pagkakasala, pinapanalangin namin Panginoon na kami po inyong patawarin at gawing malinis muli sa inyong harapan. Panginoon, dalangin din po namin at niniling na pagpalain niyo po ang tinapay at pagpalain niyo po ang saro at pagpalain niyo rin po nawa ang bawat isa mag-isitanggap nito. Ito lang po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
Magsitayo po tayo lahat. Pakinggan po ang sinasabi sa Tulo 9, talata 7 hanggang 9. Magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya na kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o ibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya at maaaring gawin ng Diyos ang lahat ng biyaya na magsisagana sa inyo upang kaya sa lahat ay magsipadagana sa bawat mabuting gawa gaya ng nasusulat. Siya ang nagsabog, siya ang kanyang katuwiran ay mananatiling magpakailanman. Purihin ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga salita. Before you today, this is something that I will say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me. Blessings that I can't see. Thank you, Lord. It's all a praise. I'm so sorry. I must admit. Thank you, Lord. I just want to thank you. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. My sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, it's all a praise. With a Vincent song,
po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po, salamat. Kami po, Panginoon, ay patuloy nagpapasalamat sa iyo. Muli ay isa pong muling paalala sa amin ng maging lifestyle po namin ang pagbabasa ng iyo pong mga banal na kasulatan. Hiling at dalangin namin, Panginoon, ay ang mga natutunan namin, madala namin, Panginoon, sa paghayo namin sa ibabaw ng sanlibutan. At hiling at dalangin din namin, Panginoon, tulungan mo nga po kami, Panginoon, na makapagturo ng katotohanan, makapagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa mali kong gawain, pagsasanay sa matuwid na pamumuhay, at maging ganap at handa sa mabubuting gawain. Panginoon, hiling at dalangin namin ang mga bagay na ito upang kami ay maging ganap na iyo pong lingkod. Hiling at dalangin din namin, Panginoon, ang naiabot ng iyo pong mga anak ay maging kapakinabangan naman, Panginoon, ng mga programa ng iyo pong banal na iglesia. Tulungan mo rin po kami, Panginoon. Pagbabalik namin, Panginoon, sa bahay dalangan ng to, ay makita ang bunga ng aming pong natutunan sa umaga pong ito. Ibalik mo din nga po kami, Panginoon. Loobin mo na ang bawat sa amin ay makabalik sa iyong bahay dalanginan, dala ang bunga ng aming pong natutunan sa umaga pong ito, at gawin mo kami, Panginoon, na mabuting lingkod ayon sa aming pong natutunan. Ang mga bagay na ito, Panginoon, ay aming sama-samang panalangin, pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas na sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanyang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanpaman. Amen. Thank you for watching. We are glad that you were with us in worshiping God. Please continue to share the word and live out the word. For more updates and daily inspirational messages, please follow all of our social media accounts. We are on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Everything is at Liliu Church of Christ, 1904. Thank you and God bless.